Aklat ng Awit, chapter 139, verse 23 to 24. Ito po yung sinasabi. O Diyos, ako'y siyasati. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa bahay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Kahit ito'y mayong lahat, tayo may manalangin. O Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon. Sa araw po ito, Panginoon, muli ay pinagsama-sama muli kami sa oras po ito, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay sumamba, dumakila, magpasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Ikaw nga po ang Diyos na tapat, na hindi nagbabago, at hindi po nakakalimot sa amin, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon, dahil ikaw nga po ang Diyos na buhay. Ang iyong mga salita ang aming lakas na nagbibigay lakas sa aming Panginoon upang kami, Panginoon, ay matuto at tumigara sa iyong Panginoon. Salamat po sa iyong salita, siyang aming pong lakas sa aming buhay. Sa bawat pagsubok na dumating sa aming Panginoon, ikaw nga po, Lord, ang aming sandigan. Purihin ka nga po, Panginoon. Salamat po sa iyong ginagawa sa aming buhay. Sa oras po ito, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon, na hindi po kalugod-lugod sa iyong harapan. Na kung minsan, Panginoon, hindi po namin iniisip kung paano po kayo kumikilos sa aming buhay. Salamat nga po, Panginoon, dahil patuloy kang kumikilos sa amin, nagpapaalala sa amin sa mga nagagawa namin kasalanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, patuloy niyo kami iniingatan, patuloy niyo nga po kami hindi hinahayaan na magkasala, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Panginoon, salamat po sa aming buhay na patuloy niyo pong pinagkakaloob. Sa aming buhay na meron pong kalakasan, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Ikaw po yung aming nakikita, ikaw po yung aming nararamdaman. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka po nagbabago sa amin, hindi ka po nagkukulang. Salamat po, Panginoon, sa pagpo-provide mo na ng aming mga pangangailangan. Diyos kang dakila, purihin ka, Panginoon. Sa oras po ito, Panginoon, ibinibigay namin, tinataas namin sa iyong gawain itong Panginoon. Ikaw nga po, Lord, ang manguna. Ikaw nga po, Lord, ang aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Ikaw nga po, Lord, ang aming maitaas, madakila, mapasalamatan. Salamat po, O Diyos. Purihin ka. Ganon din po, Lord, yung aming pastor na inyo pong gagamitin upang hatid ang iyong salita, ang iyong mensahe, Panginoon, bilang pagkain ng aming kaluluwa. Kayo nga po, Lord, ang magbigay sa kanya ng wisdom, O God, na may deliver niya po, may bigay niya po ang mensahe na pararating niyo sa bawat isa, Panginoon. At nawag po ay may pasapangyay. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin aawitan, patuloy ka namin pupurihin. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at kapagligtas. Amen. Tinatawagan ko po ang praise and worship team para po sa aming pagsamba. Good morning, everyone. Sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon. Bago po tayo umawit, palakpakan po natin ang ating Panginoon. I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold. Psalms 18, 1 and 2. Let us sing, O Lord, my rock and my redeemer. True delight is found in you.
po natin ating Panginoon. Amen. Patuloy po natin ang Salamat saya, babawi tayo. Salamat sa Pasko. Patuloy po natin awitan na ating Panginoon. Sabi po sa Revelation 20, verse 6, Blessed and holy are those who stare in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. Patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. There is a higher truth. There is a higher throne than all this world has known, where faithful ones from every tongue will one day come. Before the sun we stand, made faultless through the Lamb, believing heart like promised grace, salvation comes. Hear heaven's voices sing, the thunder's anthem rings through emerald courts and sapphire skies. Their praises rise. All glory, wisdom, power
Lord in prayer. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for another privilege, another day that you have granted us so that we can gather at your feet and bless your name. With songs that your people have composed, praises that ought to be lifted to you. And so we praise you, dear Lord, for you indeed are worthy of all glory, honor, and praise. Dear Lord, we thank you that you continue to keep us in good health, you continue to provide for your people. And so we look back, dear Lord, at this week, at your goodness, and indeed, dear Lord, your faithfulness to your promises. Dear Lord, we come to you with humble hearts, seeking forgiveness as well, even as we confess our sins to you. We are thankful, dear Lord, because of what Christ has done for us, and that He has earned for us the forgiveness of our sins, justification, and even sanctification, dear Lord, so that indeed we are clean in your sight. And so we pray, dear Lord, that you would continue to do so. Just as He has earned for us these blessings of salvation, so we pray, dear Lord, that you would purify us with your word today. And so we are grateful for what you have done. We honor you. As we come to you, dear Lord, we also remember our country, the Philippines. And as we go through, dear Lord, this pandemic, we continue to seek wisdom. Nadalangin po namin ang aming mga leaders, both elected and appointed. And as they continue, Panginoon, sa pag-draft nila ng mga policies to continue in upholding and protecting the welfare ng mga people. We pray for them. We pray for wisdom, Panginoon, so that they would be able to dispose of their duties with faithfulness and integrity. We pray, dear Lord, that na maging effective, dear Lord, ang kanilang mga programs in helping the people during this time. We pray, dear Lord, that you would help them as well to guard against abuse of authority and corruption. We pray, dear Lord, and understand that hindi lamang po sila ay mga lingkod ng bayan, but first and foremost, they are your ministers. Kayo po ang naghirang sa kanila, kayo po ang pumili sa kanila na mamuno. And so we pray, dear Lord, that as your word and its principles continue to be taught by our brothers and sisters in government, so may our leaders remember these things and lead accordingly. We pray, dear Lord, as well na maging maayos ang pag-implement ng kanilang mga programs, maging maayos din ang execution ng mga ordinances and laws na ginagawa po nila from the national down to the local. And we pray, dear Lord, that even though nagpapatuloy ang pandemic, we pray na maging maayos din ang economy and maging manageable ito. Even as we approach, dear Lord, the closing of 2022 and the new year, our prayer, dear Lord, is that may you help your people as well. During this time. For those of us, dear Lord, who continue to face each day, who have to go out of their homes, at kailangan na pumunta sa mga sites for work,
kailangan may mga ma-fulfill na mga obligations. We pray for your protection as well. And wisdom so that we would continue and remember yung mga protocols that have been given us. While we remember these things, Panginoon, may you also remind us that our lives are not our own. That all of these programs that have been set for this pandemic are merely man-made. And so we pray, dear Lord, that as we are reminded that our lives are in your hands, so we pray, dear Lord, for your guidance, for your protection, and for your provision as well. In the end, dear Lord, our hearts cry out, dear Lord, that with thanks, with praise, and with a proclamation, dear Lord, that you alone you are our Lord who gives us life, who gives us breath. You give and you take away. And so blessed be your name. Our Lord, we pray as well that we pray also, dear Lord, for the frontliners who continue to give their lives. We pray, Panginoon, that you would grant them peace of mind and protection also. At kung may makakakilala po kami na ganito yung mga line of work, may mga kakilala rin po kami na nangungulila, mga sakit during this time. May we, dear Lord, serve as well as your mouthpiece. May we serve as your hands and feet so that we may minister to them as well, your word. That their ears would be opened and their eyes would see your glory. We pray, dear Lord, that as your word comes to them, may they understand. And as they see your beauty, dear Lord, we pray, dear Lord, that they would receive the gift that comes from heaven. Even as we bear these gifts that come from you, as mere messengers, we pray, dear Lord, that we would be faithful as well. Not only would we serve as friends, but that we pray, dear Lord, that your word would come to the minds and hearts of the people we care for, so that your peace and hope would come to them as well. Dear Lord, we are thankful sa ministry na binigay niyo sa amin. We are thankful, dear Lord, that you continue to bless your people here at VPN. And we pray, dear Lord, that we would continue to be faithful stewards as we proclaim the good news of our Lord Jesus Christ. And so, dear Lord, we pray that you would, as it pleases you, may you look, dear Lord, upon these efforts and the plans that we will be setting for the remainder of the year, at ganun din sa susunod na taon. We seek, dear Lord, that you would bless these plans and that you would help us prepare, dear Lord, as you lead us and give us direction. Dear Lord, we also pray for that as you continue to bless us
We pray, dear Lord, that may you also enable us to care for one another, to disciple and lead one another to you. Help us to fulfill our responsibilities. We are thankful, Panginoon, for our families, and especially the new families that you have given us. Along with them, dear Lord, we rejoice and we praise you for these bundles of joy and blessing that you have given them. But may we be reminded also, may you remind us with your word that you have not only given us these families so that we would be happy and so that we would have a purpose to provide physically for them, but that in the end you have also called us that as we care for their physical needs, so may we be mindful as well of their spiritual needs. Dear Lord, we pray that may you also continue to be with our students as they prepare for yung mga requirements nila for the end of the year. And as they prepare as well, Panginoon, sa last quarter ng kanilang school year. We seek, dear Lord, your wisdom to be upon them. Grant them grit, grant them persistence sa kanilang pag-aaral, and may they pass these subjects at saka yung kanilang courses with flying colors. Sa amin na mga breadwinners and who continue to provide for the needs of our families, we ask, dear Lord, for strength and good health, that we may continue to serve our families, and that we may enjoy as well the work of our hands. And that in this enjoyment, dear Lord, we would take delight in you, so that ultimately our lives would be set in this one direction, and that is to be satisfied in you, to take delight in you and in you alone, and that in this you would be glorified in our lives. Dear Lord, we also pray for those of us na may mga engagements this coming week, or meron pang mga negotiations, may mga kakausapin this week. We pray, dear Lord, that you would be with them. Grant them wisdom sa kanilang mga gagawin this coming week. We pray that you would also prepare yung mga kanilang mga kakausapin, and maging maayos yung kanilang mga discussions and negotiations. We pray as well, dear Lord, for those of us who have may mga pending concerns with associations or other people. We pray na mabigyang solution din ito, and grant wisdom as well sa mga directions that we ought to take, as the Lord has taught us in the Lord's Prayer. So may our prayer be, dear Lord, in your presence, be that lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. And so we pray, dear Lord, as well. Dear Lord, we also ask that as you keep us and approach your word, may you guide us into your truth. Grant us new desires, place new desires in our hearts, so that we would continue to yearn for your word more and more as you teach us. And as you speak, dear Lord, to us today, may you open our ears, that we would hear your call
May you open our eyes that we would see your majesty and beauty. And that as you do so, we pray, dear Lord, that you would place our happiness in you, in our hearts, so that we would delight in you more. And in doing so, may you change us, and we would be changed. And so we are thankful once again, dear Lord, for this privilege that you have given us. And so we pray that you would continue to bless your name as we continue to worship you today. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Salamat po, Pastor. Ngayon pa tinatawagan ko po si Brother Romel Salem para po sa pagbasa mo. Tumayo po tayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Hebrews chapter 6 verse 1 to 12. Basahin ko po. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at yan ang gagawin natin kung lolobin ng Diyos. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumatanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos, malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ibinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisipulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Verse 8. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nangangalip pang sumpay ng Diyos at tupukin sa apoy. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal ng inyong pinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Verse 12, kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan niyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga pinangako niya. Purihin ng Diyos, ito po ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. Ngayon po, tinatawagan ko po ang aking pastor para po ihayag sa atin ang salita ng Diyos. Okay, good morning po sa inyo lahat. And nandito na po tayo sa huling bahagi ng ating series na Makinig ang May Pandinig. So, dahil itong pinakahuling bahagi ng ating series, starting December ay may panibago tayong pag-aaralan naman. Most probably, I'm thinking na
baka bumalik tayo doon sa ating pinag-aralan last year, Christmas season, yung mga reasons Jesus came to earth. So, iikot tayo doon sa tema na yun. Balikan po natin ang passage na binasa ni Brother Ronel, and this time allow me to read it to you in English for additional understanding. Sabi dito, therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of instruction about washings and laying of hands, and the resurrection of the dead and eternal judgment. And this we will do, if God permits. For in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift, and have been made partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, it is impossible to renew them again to repentance, since they again crucify to themselves the Son of God and put him to open shame. For ground that drinks the rain, which often falls on it, and brings forth vegetation, useful to those for whose sake it is also tilled, receives a blessing from God. But if it yields thorns and thistles, it is worthless and close to being cursed, and it ends up being burned. But beloved, we are convinced of better things concerning you, and things that accompany salvation, though we are speaking in this way. For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in having ministered and in still ministering to the saints. And we desire that each one of you show the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end, so that you will not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. This is the word of the Lord. Praise be to God. So, sa umagang ito, pagpapatuloy lang po natin ang nasimulan po natin from Hebrews 5 last week. Dahil nabubuhay pa po tayo sa mundong ito, itong mundong hindi pa binabago ng ating Panginoon, although nagsimula na yung pagbabago sa mga hinirang, hindi naman ibig sabihin na porket nagsimula na ang pagbabago sa atin, hindi tayo or wala tayong panganib na maaari po tayong bumigay sa ating mga pagnanasa at mga kasalanan. And in the process, kapag hindi po natin binantayan, maaari pong mapuruhan ang ating kakayahang makinig. Sandali lang po. Maano yung mata ko? Nakalimutan ko. Sa loob. Pag hindi ko nasuot yung salamin ko, maano yung mata ko. Okay. So bilang review sa verses 11 to 14 ng chapter 5, natutunan po natin ang problema ng mga Jewish Christians. Nakausap dito ng pastor ng aklat na ito. And na pakinggan din natin yung kanyang analysis sa problema nila, sa problemang espiritual at yung kalagayan na maaaring magmula doon sa problema nila. And last week then, we defined yung problema. And ganito yung naging definition natin ng problema nila. Nagiging mapurol ang ating pandinig kapag hindi po natin ito ginagamit sa wastong pagkakagamit nito. And that is, dapat ang pandinig na spiritual ay ginagamit sa pakikinig sa salita ng Diyos. At dahil hindi po natin ito ginagamit sa tamang paraan, ang nangyayari po ay bumabagal po ang ating pandinig.
At naapektuhan po ang ating paglago o paghinog sa pananampalataya. Binabaliwala natin kasi ang salita ng Diyos. And so, ganito yung definition ng problema. Ngunit hindi dito nagtatapos ang problema sapagkat may karamdaman na nagmumula dito sa problemang ginagawa natin sa ating pamumuhay. And so, ito yung definition ngayon ng karamdaman. Ang sakit na nagmumula sa pagkapurol na pakikinig o kabagalang umunawa ng salita ng Diyos ay tinatawag na spiritual maturity. At kapag binabaliwala natin ang salita ng Diyos, hindi natin ngayon ina-apply ang salita niya sa ating buhay. Nasasayang ang oras at panahon sa pag-aaral, hindi natin natututunan ang dapat na matutunan. At dahil wala po tayong practice or application, wala rin po tayong napapatunayang katotohanan sa ating buhay. Kaya mapapansin natin sa mga tao, may mga taong aral lang ng aral ng iba't ibang religion, pero hindi talaga nakakarating sa katotohanan. Aral sila ng aral. May mga nakausap na akong ilan na gano'n. Marami silang alam sa iba't ibang katuruan. Pero yung katotohanan, yung kaliwanagan ng katotohanan kay Kristo, hindi nila napapatunayan. At dahil walang napapatunayan, wala rin tayong karunungan o subok na kaalaman patungkol sa mabuti, masama. Today, kung ang atin naman pag-aaralan ay yung issue, nabanggit ni Kuya Owen yun, yung issue ng pagtiwalag o pagkawalay o pagtalikod sa Panginoon. Ang ginagawa po nating method dito sa pag-aaral natin, ginagawa natin yung parang yung clinical analysis ng mga karamdaman. Yung mga may medical background dito, maaaring alam niyo yun. So meron kang definition ng problem, meron kang diagnosis, which we did last week. Tapos sa araw na ito, ang titignan po natin ay prognosis at saka yung lunas para sa sakit na ito. Ano ba ibig sabihin ng prognosis? Ang prognosis po ay yung pahayag na maaaring mangyari habang dumadaan sa sakit ang pasyente at ang kahihinatnan niya. Dito sa prognosis, sinasabi rin ang posibilidad na paggaling ng pasyente. Or kapag hindi niya inalagaan ng kanyang sarili, kung ano yung kanyang kahihinatnan at kung saan siya pupulutin. Pangalawa, pag-aaralan rin po natin yung lunas sa spiritual na karamdaman na ito. At yung ating tungkulin sa paglago. Pinapahayag dito ng manunulat din ang maaaring gawin para hindi lumala ang sakit at ang pinagbabawal na dapat yung naiwasan ng pasyente para hindi lumala yung kanyang sakit. And so, brothers and sisters and friends, sa atin na may pinagdadaanan sa buhay, o nalilito sa pananampalataya, panalangin ko po na mabuksan po ang ating mga isipan sa mga katotohanan ng kanyang salita. Nawa magkaroon po tayo ng pangunawa sa mga bagay na mabuti at masama. At makilala po natin ang Diyos bilang tapat na manunubos na nagnanais na manatili tayo sa Kanya hanggang huli. Nawa sa pamamagitan ng ating pagsamba, paglilingkod sa isa't isa at pang-araw-araw na pamumuhay, ay tapat tayong makakatugon sa harapan ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakila Diyos. For this morning, ganito po ang ating magiging tanong. What is the probable course of the disease of spiritual immaturity? Or sa Tagalog, ano po ang kahihinatnan ng pasyente pag nagpatuloy siya sa kanyang katamaran? Nabanggit na yun. Medyo mas maganda pakinggan kapag Tagalog, no? Talagang diretsahan. No? Ano po ang kahihinatnan ng pasyente pag nagpatuloy siya sa kanyang katamaran? And then, second question, what is Scripture's cure to the spiritual disease? Meron po bang lunas sa karamdamang ito at ano yun? Which now leads us dito sa ating
passage sa Hebrews chapter 6, verses 1 to 10. So buksan po natin ang ating mga Bible sa Hebrews chapter 6. And punta po tayo sa prognosis ng manunulat ng aklat. At dito binibigay niya po yung maaaring mangyari habang dumadaan ang pasyente sa sakit at ang kahihinatnan niya at ang kanyang paggaling din. So nabanggit ko po last week na ang writer ng aklat na ito ay isang pastor na sumusulat sa isang komunidad ng mga Kristiyanong Hudyo. Hindi po binanggit ang kanyang pangalan sa aklat and therefore hindi natin alam kung sino sumulat. There are many speculations. Sabi ng iba, si James. Dahil mga Hudyo nga itong kausap. Pero hindi ganun ang lingwahe ni James. Sabi ng iba, si Apostol Pablo, dahil nga mukhang itong pastor na ito ay kilala si Timothy. Pero hindi si Pablo, sinusulat niya ang kanyang nilalagdaan niya o nilalagay niya ang kanyang pangalan sa mga liham. So, basically dito, hindi natin kilala kung sino ang sumulat. Pero, yung kanyang mga sinusulatan ay mga komunidad ng mga Kristiyanong Hudyo at may pinagdadaanan po sila. Dumadaan po ang komunidad sa pag-usig at pagsubok. Pinipressure sila ng pamahalaan ng Roma na itakwil ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pinaniniwalaan. Kung hindi, ay maaari silang ipatapon sa Coliseum, sa mga mababangis na hayop, at babawiin ang kanilang mga properties. And so, saan sila pupulutin pagkatapos nun? Dahil sa kanilang pananampalataya. Saan sila titira? Saan sila tutuloy? At dahil dito sa pressure na ito, yung iba imbis na magpursigi at magpatuloy sa pananampalataya ay nagpakaya sa pagdadalo at tuluyang nang nilisan ang pagtitipon. Yung iba naman po na nanatili sa pagtitipon, may nagpakita ng iba't ibang manifestations ng spiritual immaturity. Mayroong mga nagkokompromiso sa mga maling bagay, although nandun pa rin sila sa loob ng church. Hindi ibig sabihin na porket nasa church ka, lahat ng ginagawa mo mabuti. Pangalawa, ito pa, merong iba naman na nag-iisip na titiwalag pa lang at babalik sa Judaism kung saan wala si Kristo. At pangatlo, mayroong iba, tinatamad ng pag-aralan ang salita. At dahil sa kanilang pagkompromiso at hindi paglapat ng salita ng katwiran sa kanilang buhay, at yun yung binanggit sa chapter 5, bagsak sila tuloy sa pagsasanay ng discernment. Pag sinabi po natin discernment, yung nalalaman mo kung ano yung tama at mali. Hindi lahat ng sinasabi ng mundo ay tama. At hindi porket ginagawa ng karamihan ay tama. Hindi porket maraming likes ay tama. Hindi rin porket malaki ang kita ay tama. Hindi rin porket nasa batas ay tama. And so mahalaga na alam natin kung ano yung pamantayan ng ating Panginoon dahil siya po ang ating sinusunod. Sabi nga sa Hebrews 5:13-14 tungkol sa kanila, sapagkat sino mang umaasa pa sa gatas ay hindi pa sanay sa salita ng katuwiran dahil sanggol pa lamang. So, pinariringgan niya sila. Indirect na pinagsasabihan. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga nasa hustong gulang. Sa kanila, sa palagi ang paggamit. Ayan ang problema sa kanila ay puro gatas lang ang kanilang kayang kainin o inumin. Yun lang yung kaya nila. Pero sabi niya, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga nasa hustong gulang. Sa kanila, nasa palagi ang paggamit ay nasanay na sa pag-alam ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Lumalabas na kapag ikaw ay matagal na sa pananampalataya at hindi mo pa rin alam ang mabuti at masama, ayon sa pastor na ito, ang tawag sa iyo ay spiritually immature.
At nanganganib ka ngayon. Why? Verse 1 ng chapter 6 hanggang 3. Therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of instruction about washings and laying on of hands and the resurrection of the dead and eternal judgment, and this we will do if God permits. Ang gatas na binanggit niya sa chapter 5, dito sa chapter 6, ito yung tinutukoy niya na elementary teaching of Christ, o yung mga araling para sa mga yung mga mababang aralin. Mga elementary teaching dito. Pag sinabi niyang gatas sa chapter 5, ito yung mga mababang aralin sa chapter 6. At in-specify niya itong mga mababang aralin. Or sabihin natin, mga aralin pang elementarya. Baba pa natin. Mga aralin pang preschool, pang kindergarten. Biruin mo 10 taon ka na kay Kristo, pero ang pinag-aaralan mo pa rin ay pang kindergarten. Ilang taon lang ba ang kindergarten? 3. Pero ikaw, 10 taon ka na, yun pa rin ang pinag-aaralan mo. Binanggit niya yung ilan sa mga aralin. Sabi niya, yung repentance from dead works and of faith toward God, instruction about washings and laying on of hands, the resurrection of the dead and eternal judgment. And lahat ng ito, it seems ay may katuruan din sa mga Hudyo. Ngunit kailangan nating maintindihan, sabi niya, elementary teachings about the Christ. So itong mga pinag-aaralan nila, it seems ay mga transition na aralin. Dahil karamihan sa kanila ay mga Hudyo. And so kailangan turuan sila ng pastor na ito na yung mga natutunan nyo sa pagiging Hudyo o sa mga doktrina sa Judaism points to its fulfillment in Jesus Christ. At yung kailangan nating maintindihan when we learn the Old Testament. Na marami sa mga bagay, or generally, theologians will say that the Old Testament points to the New. And may specific person who fulfills lahat ng promises sa Old Testament. Siya ang Panginoong Kristo. And basically, yun yung sinasabi niya dito. Na itong mga katuruang ito finds fulfillment kay Jesus Christ. And so dapat umusad na tayo. Hindi po sinasabi ng pastor o ng writer ng Hebrews na masama ang pag-aaral ng mga mabababang aralin o ng mga madadaling aralin sa pananampalataya. Alam po natin na may mga madadaling bahagi ang ating pinag-aaralan o ang mga katuruan ng pananampalataya. At may mga bagay din na mahirap maunawaan. Ngunit dahil napag-aralan na nila yon, itong mga bagay na ito, nais ng kanilang guro na umusad sila sa mga aralin para sa kanilang paglago. So parang ganito po yan. Natandaan ko po nung nagkaroon po ako ng pangatlong piano teacher. I think mga 17 years old po ako noon. Una po akong nag-piano lessons. I was 9 years old. And itong third piano teacher ko, so medyo awkward ako noon dahil 17 years old na ako. So, and nasa advanced lessons na ako ng pag-aaral ng piano. And by that time, 8 years na rin akong nag-aaral ng piano ko. So, tinanong niya ako sa aming first session kung hanggang saan na ako sa aking mga lessons. So, pinakita ko sa kanya yung mga libro ko at kung saan na akong mga lessons. Tapos sinabi niya, dyan tayo magsisimula. And nag-clarify po ako sa kanya, so hindi na po natin babalikan yung mga dating lessons. Sabi niya, hindi. Pwede mong balikan yon sa bahay. So, nakuha ko agad yung punto niya. Sa session kasi, o sa klase po namin, ang pag-aaralan namin ay yung mga bahagi na kasalukuyang aralin kung saan ako nahihirapan para matulungan niya ako
na malagpasan yun. At pangalawa, ang ituturo niya sa akin ay ang mga susunod na lesson para makausad ako. Yung mga naunang lessons, pwede kong i-review sa bahay dahil advanced na nga. At ganun din ang punto dito ng manunulat ng aklat ng Hebrews. Gusto niyang umusad sila at tumibay. Kaya minumungkahi niya ngayon na huwag nang balikan ang mga unang aralin. At the same time, willing siyang ituro ang mga advanced lessons kung ipagkakaloob ng Panginoon. Ibig sabihin, naiintindihan ng guro na ang salvation ng kanyang mga tinuturuan at ang kakayahan nilang mag-mature sa pananampalataya ay nakasalalay po sa kamay ng Panginoon. Lalabas ang kakayahang mag-aral kung pahihintulutan ng Panginoon o uusad sila. Hindi lamang, mga kapatid, hindi lamang salvation and maturity are from the Lord. Even the ministry of the pastor comes from the Lord. Punta tayo sa verses 4 to 6. Ngayon, kung magpapatuloy sila sa daan na kanilang tinatahak, yung gusto nila, yung pagkukompromiso nila sa kasalanan at patuloy na magpapabaya sa sakit na spiritual immaturity at hindi masasanay sa matigas na pagkain, hindi sila matututo maglapat ng salita ng katwiran sa kanilang mga buhay. At pinaliwanag niya ito. Punta tayo sa verses 4 to 6 and bear with me lang. I want you to listen closely dahil isa ito sa mga pinakamahirap na passages sa Scripture. Kung ilang verses yan, there are also as many interpretations sa mga theologians at iba't ibang interpretation. Behind yung mga interpretation ay mga theologies. So, dahan-dahan natin itong pag-aaralan and I want you to listen carefully. Sabi dyan sa verses 4 to 6, "For in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift, and have been made partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, it is impossible to renew them again to repentance, since they again crucified to themselves the Son of God and put Him to open shame." Okay. Maganda siguro sa Tagalog, basahin ko rin sa Tagalog. Sapagkat, sabi niya, binibigyan niya ng cause ngayon yung kung magpapatuloy sila sa kanilang tinatahak. Sapagkat, paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Verse 6, "Kapag sila'y tumalikod," mukhang may case study at may condition. "Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos." Observe po natin ang katangian ng mga tinutukoy niya rito. Unang-una, sabi niya, dating naliwanagan na sila. Ibig sabihin, narinig nila ang tawag ng Diyos sa kanyang salita. At naiintindihan nila ang sinasabi ng salita. Naliwanagan kayo. Hindi ka naman pwedeng maliwanagan ang hindi mo naiintindihan, di ba? Pangalawa, nakalasap ng kaloob ng langit. Although hindi sinasabi kung ano yung specific na kaloob dito, theologians say na ang most probably ang kaloob na pinatutukuyan dito ay si Kristo. Sapagkat siya yung kaloob ng langit. Pangatlo, naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang mga tinutukoy niya dito na naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo ay naging kabahagi po sila sa pagtitipon ng mga nananampalataya. Naging member po sila ng church.
Sabi rin dyan, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. Most probably, dahil regular sila na nagpupunta sa iglesia, regular sila na nagtitipon, at nakikinig sa salita ng Diyos, naranasan nila ang pagpapala nito sa kanilang buhay. Hindi lang yun. Sabi dyan, at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Mga kapatid, isa sa mga pagpapala ng panahong darating, pag sinasabing panahong darating, it refers to our redemption, yung katubusan. Yung kapunuan ng katubusan ng mga mananampalataya. Salvation is not a... Pag iniisip natin kasi kadalasan, pag salvation o redemption o katubusan o kaligtasan, ang nasa isip natin yung ito, yung panahon ngayon, ay ligtas na ako, ito sa buhay kong ito, ganun, ligtas. Hindi. Ang kaligtasan po sa Bible, when pastors and writers talk about salvation, it is a blessing from the future. Kaya nga, mababasa rin natin na sinasabi nila, maliligtas ako. May mga ganong language sa Bible din. Na hindi lamang ako ligtas, hindi rin ako nililigtas, maliligtas din ako. Kung ako ay niligtas ng Panginoon sa krus, at nililigtas niya ako ngayon sa pamamagitan ng pananatili sa pananampalataya, therefore, maliligtas ako. At ang kaligtasan na tinutukoy niya rito na ay yung tinatawag na panahong parating. At sabi dito, nakadama raw sila ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Dahil ang nananampalataya ay isang bagong nilalang, ang pagbabago po ng lahat ng bagay ay nagsisimula sa bagong buhay kay Kristo. At itong pagbabago na ito ay nagsimula nga sa atin. At makukompleto pagbalik ng Panginoong Kristo. Kaya nga siya pagpapala ng panahong darating. Kaya nga, di ba sabi rin ni Pablo elsewhere, you are a new creation. Although sa ibang translations ng English, sinasabi you are a new creature. Sa original language, you are a new creation. Kasi sa isip ng Diyos, ang mga mananampalataya ay ang patikim ng mundong ito ng pagbabago, ng panibagong paglilikha ng Diyos. At hindi magsisimula ang new creation or new heaven and new earth kung hindi magsisimula ang Diyos sa atin. And so we praise the Lord dahil nagsimula siya sa atin. Which will make us think how we live our lives. Pero ang nakakapagtaka kasi nalasap nila lahat ng ito. Nadama nila ang mga pagpapalang ito. Pero sabi dito ng pastor, sa verse 6, kapag nahiwalay o tumalikod sa Diyos, naranasan nila ang mga pagpapalang ito, tapos tatalikdan nila ang Diyos. Ipagpapalit mo ang Panginoon sa iba. Pagkatapos mo makita ang kanyang kabutihan, ipagpapalit mo. Matatandaan po natin na ang kalagayan ng mga kausap ng guro dito ay mga inuusig. And to the point na ang nangyari sa kanila dahil sa malamang sunod-sunod yung pagsubok at sa sobrang hirap, ang nangyari, pinanghinaan ng loob at tinaman. Ganun tayo, di ba? Alam natin yun. Pag tumatagal yung problema, parang nawawalan tayo ng pag-asa. Pag nawalan ng pag-asa, tinatamad. Alam natin yun. May case study tayo, di ba? May mga case studies tayo sa buhay natin. Parang dahil wala na tayong makitang solusyon doon, ayaw na natin kumilos. Ayaw na natin na
gumawa ng paraan. Dahil ano pa bang use na gagawa ako ng pagkilos ako? At ganun din ang nasa isipan nila. Tinamad sila. At dahil sa kanilang katamaran, naging spiritually immature sila. At nag-iisip na bumalik sa Judaism kung saan wala si Kristo. Kung saan walang kaligtasan. Ang paniniwala na tahasa, tinatanggi ang Ebanghelyo. And so, babala po ito sa kanila na nag-iisip na tumalikod sa pananampalataya. Let me make it clear, mga kapatid. Hindi po niya tinuturo na maaaring mawala ang kaligtasan. Uulitin ko, hindi po tinuturo dito ng pastor na maaaring mawala ang kaligtasan ng isang tunay na nakakilala kay Kristo. Maliwanag po ang sinabi ng Panginoong Kristo. Sa John 10:27-29, sabi niya, "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin." Yun yung ginagawa ng tupa niya, sumusunod sa kanya. "At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay." Hindi lang yun. Ang aking Ama nasa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Maliwanag po na hindi nawawala ang kaligtasan dahil nakasalalay po ito sa Diyos. At siya ang nagtakda at ang mga pangako niya ay kahit kailan hindi masisira. Pag pinangako niya yun. Mangyayari yun. So ano ito? Ano itong sinasabi ng pastor? Ganito po. It is possible na dumating ang isang tao sa point na naintindihan niya ang sinasabi ng salita ng Diyos. It is possible na dumating po tayo sa point na naiunawaan natin ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. At na-enjoy natin ang fellowship dito sa loob ng church. At nalasap natin ang mga pagpapala ng kaligtasan dahil nakikita po natin yun tuwing pumupunta tayo. And it is also possible na nasisiyahan tayo sa ating binabasa sa salita ng Diyos. Ngunit hindi naman talaga ligtas. At may kasabihan po tayo, biglang dumating sa akin. May kasabihan po tayo. Diba? A little knowledge can be dangerous. At yun, it seems, ganun yung nangyari sa kanila. May natutunan silang konti, dumaan sa pagsubok para patunayan kung ano yung kanilang natutunan at so-called na pananampalataya. Nung sinubok sila, bumagsak. Umasa lang sila doon sa kanilang natutunan. Natutunan kakaunti. Hindi na nagpatuloy pa. Pansinin natin yung characteristics ng tinutukoy niya. Nalasap nila ang kaloob ng langit. Nalasap lang. Ngunit hindi naman talaga tinanggap ang kaloob ng langit na si Kristo. Nalasap lang. Hindi lang yun. Nalasap rin po nila ang kabutihan ng salita ng Diyos. Nalasap lang. Ngunit hindi naman ito kinain. Hindi katulad ng mga Old Testament prophets na sinasabi katulad si Jeremiah. Ang sinabi niya, "Your words were found and I ate them. And your words became for me a joy and the delight of my heart. For I have been called by your name." Kung totoo mong kinain ang salita ng Diyos, then pupunuin ka nito. Sabi rin ni Ezekiel, "Son of man, feed your stomach and fill your body with this scroll which I am giving you. Then I ate it and it was sweet as honey in my mouth." Ang taong ito sa Hebrews, nalasap lang nila. Ngunit hindi naman nila talaga kinain. Hindi nila ginuya para mapalakas ang kanilang mga katawan. Sabi rin dyan, nadama nila ang kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Nadama lang, ngunit hindi naman sila talaga mabago sa puso't isipan. It is possible na pumupunta ka sa church, na i-enjoy mo ang nakikita mo at mga pangyayari,
At umabot ka sa point na ang tingin mo, naiintindihan mo ang salita ng Diyos. Ngunit sa oras ng pagsubok at sinubok ka, matigas na matigas ang iyong puso. Mas matigas pa sa bato. At hindi mo pinagsisisihan ang iyong kasalanan. And dahil hindi mo pinagsisisihan ang iyong kasalanan, pero naniniwala ka na ligtas ka, namumuhay ka sa kasinungalingan. Yun yung masakit. Nakakatakot. Sapagkat ayon dito sa gurong ito, kapag nagpatuloy sila sa kanilang katamaran, hindi na sila gagaling sa kanilang spiritual maturity. Sa kanilang spiritual immaturity. At lulubha ang kanilang kalagayan hanggang sa hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik. Bakit? Mas pinili nilang muling itako si Jesucristo sa krus at ilantad siya sa kahihiyan, imbis na talikdan ang kanilang kasalanan. Yun ang paliwanag. Mga kapatid, ang tunay na nananampalataya ay hindi ipapako muli si Kristo sa krus. Hindi na siya babalik sa dating pagkatao. Ang tunay na kay Kristo ay lumalago. Hindi niya mapigilang lumago. Sapagkat buhay. Saan ka nakakita ng buhay? Na dahan-dahang nalalanta. Hindi niya mapigilang lumago dahil patuloy siyang binabago kay Kristo. Hindi niya lalapastanganin ang alam niya at kilala niyang namatay para sa Kanya. Binago na ang kanyang puso't isipan. Verses 7 to 8. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. So ayon sa guro, ang lupang pinagpapala ng Diyos ay ang lupang tumanggap ng ulan at nagsusukli ng bunga na pakinabang sa lahat ng kakain ng bunga nito. So kapag inisip po natin, ang dapat na nagbigay siya ng illustration, parang ganito yun. Malalaman mo na pinagpapala ng Diyos ang isang lupa kapag binungkal ito, tumatanggap ng maayos ng ulan, at pagkatapos nito, kinutubuan ito ng iba't ibang halaman at bunga na pakinabang doon sa kung kanino dapat ito na kung kanino ba dapat sino ba dapat makinabang doon. Nagbubunga siya nagsusukli. Ganun ang pagpapala ng Diyos. Pero sabi niya, kung ang isusukli raw nito ay masamang damo at tinik, pagkatapos tumanggap ng pag-alaga, ay sumpain daw ito. Dapat tupukin sa apoy. At ganun din daw ang panganib na naghihintay sa mga nais ipagpalit si Kristo. Subukan lang. May sumpa. Ang Diyos natin ay mabuti. Tapat siya sa mga pangako. Pero tandaan po natin. Tandaan lang natin. At suriin natin ang ating mga sarili. Sumusunod ba tayo kay Kristo? Tunay ba tayo sa Kanya? O na nagsusunod-sunuran lang?
kung ang isusukli raw ng lupang ito ay damo at tinig. Sumpain ito, sapagkat ito'y walang kabuluhan ang lupang ito. Totoo nga naman. Pagkatapos kaalagaan ng Diyos, ipagpapalit mo siya. Ano ipagpapalit mo? Makita natin dito sa Book of Hebrews, mayroong mga gusto silang gawin sa buhay nila. Ipagpapalit nila si Kristo sa ibang religion. Ipagpapalit nila si Kristo sa gusto nilang gawin sa buhay nila. Kung ano man yun, sa mga layaw nila, sa mga pagnanasa nila. Ano ngayon ang kahihinatnan ng pasyente pag nagpatuloy siya sa kanyang katamaran at spiritual immaturity? The consequence of continuing in laziness o pag nagpatuloy ka sa katamaran mo ay ang pagtalikod sa pananampalataya. Tuluyan na mawawalay ka sa Diyos. Yun yung definition ng apostasy. To depart, patuloy sa katamaran, nanganganib ang isang spiritually immature na talikdan ang pananampalataya. At pinapatunayan lang niya na hindi siya talaga ligtas. Verses 9 to 10. But beloved, sabi niya, we are convinced of better things concerning you, and things that accompany salvation, though we are speaking in this way. For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name in having ministered and in still ministering to the saints. Observe, mga kapatid at kaibigan, kung anong tawag niya sa mga readers niya. Beloved, mga minamahal. Hindi lang yun. Gumamit rin siya ng words of assurance of salvation. Natitiyak namin, sabi niya, na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. So sinasabi niya, yes, may danger. Pero take comfort. Mapapansin rin natin kung ano meron sa kanila at kung ano yung wala. Binabanggit niya dito sa 9 and 10. Ano yung meron sa kanila? Meron silang mga gawa. Meron silang pagmamahal sa isa't isa. Meron silang paglilingkod sa mga kapatid o hinirang ng Diyos. Ano yung wala? Yung wala, yung makikita natin sa chapter 5 last week. Ang problema sa kanila ay kulang sa kanila yung discernment. Bagamat may pagmamahal, bagamat may gawa sila, bagamat naglilingkod sila sa isa't isa, ang problema nila ay hindi sila marunong sumunod. Hindi nila inilalapat sa kanilang buhay ang salita ng Diyos. And therefore, ang kulang sa kanila ay yung kaalaman ng mabuti at masama. Yung katuwiran. Bakit? Bakit yun ang kulang? Kasi naging tamad sila. So ano ngayon? May posibilidad ba na gumaling? Is there any likelihood of recovery? Answer. Tandaan po natin, mga kapatid at kaibigan, ang Diyos ay laging tuwid at tapat sa kanyang mga pangako. At yun ang pinanghahawakan ng pastor dito. Kaya sinasabi niya, nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Alam niya yung kanilang bunga. Pero kasi, oo, namumunga kayo, kaya may assurance kayo. Pero huwag kayong magiging complacent. Yun yung sinasabi niya. Huwag kayong magsesettle sa kung anong meron ngayon. Kailangan lumago kayo. Sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah 32:40, makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan o pangako. Pagpapalain ko sila habang panahon at tuturuang sumunod sa akin. Diyos ang magtuturo sa kanyang mga hinirang.
ng buong puso upang hindi na sila tumalikod pa sa akin. In other words, ang tunay na nga na nasa Panginoon ay hindi tumatalikod, hindi pababayaan ng Diyos. At dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos, ano pa dapat ang attitude natin ngayon? Ang attitude dapat natin, and this is yung prognosis ng pastor na ito. Sabi niya, from 1 to 10, at makikita rin sa verse 12, laziness is not an option. Minsan sa mga bata, di ba, may mga multiple choice. Tapos dun sa mga multiple choice, may trick na choice. Pag pinili mo yun, iisipin mo, tama ba ito o mali? Trick. Ang sinasabi dito ng pastor nila, huwag mo na isama yan sa multiple choice, ang katamaran nyo. Gusto mo pang pagpilian magiging magbabasa ako, hindi ako magbabasa, pupunta ako sa church, hindi ako pupunta sa church, tapos ilalagay niya yung katamaran ko. Bakit nyo pa sinasama yung hindi pupunta, hindi magbabasa, hindi i-apply ang salita, yung katamaran? Bakit nyo sinasama pa yung mga bagay na yan? So laziness should not be an option dahil sa pangako nga ng Panginoon sa mga hinirang, na maaaring gumaling ang mga espiritual na karamdaman at pagpatuloy sa kagalingan. And therefore, hindi dapat pinagpipilian pa yung katamaran natin. Sabi nga sa Proverbs 1:5, sabi dyan ng mga ngaral, a wise man will hear and increase in learning, and a man of understanding will acquire wise counsel. Ulitin ko, a wise man will hear and increase in learning. A wise man. And a man of understanding will acquire wise counsel. Dahil marunong makinig sa karunungan ang isang matalino, anong mangyayari sa kanya? Lalo pa siyang tatalino. At ang mga may kaunting kaalaman, dahil marunong silang makinig, ay magiging dalubhasa. Dahil alam nila kung kanino sila makikinig, at marunong din sila makinig. Ngunit, sa Proverbs 15:19, the way of the lazy is as a hedge of thorns, but the path of the upright is a highway. Sabi dito, ang daan naman ng mga tamad ay paikot-ikot, puno ng paghirap. Pag paikot-ikot yung daan mo, mag-iisip ka kung saan, kung kailan matatapos yun, at kung anong patutunguhan mo. At ganun daw ang daan ng mga tamad. Ngunit, sabi dyan, mahaba man ang tatahakin ng isang matalino at tuwid, at maaari rin puno ng pagsubok yung mahabang daan na yon, ngunit siguradong sa paroroonan naman ay makakarating. Apply natin ito ngayon. Tingnan natin kung anong responsibilidad natin at saka yung lunas sa karamdaman. Sa verses 11 to 12, sabi dito ng pastor, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo, upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Nais ng pastor nila na mag-advance na sila at magsumikap hanggang huli upang makamit nila ang pinapangako ng Diyos, or rather pinangako ng Diyos sa mga hinirang. On the negative side, sabi niya rin sa kanila, ito yung pinagbabawal niya. Tahasan niyang pinagbabawal sa kanila yung pagiging tamad at baguhin nila yung kanilang attitude. Huwag kayong maging tamad. Tularan ang mga taong nagtiis at may pananampalataya. Oo nga naman. Kung ikaw ay nananalig sa Diyos, at totoo kang nananalig, at binabago ka ng Diyos, wala kang dahilan para maging petiks-petiks lang. So ano ngayon yung cure dito? Ano ngayon yung lunas dito? Ang pinatutukuyan dito ng pastor ay, syempre, simple lang. Simple. Practice. Hindi pwedeng, basa-basa ka lang. Basa-basa, tapos pagkalabas, parang wala lang. Sa book ni James, sa pag-aralan natin, na ang totoong
nakakaalam ng scripture, ang totoong nakikinig ay gumagawa. Ganon din siya dito. Ang lunas sa karamdaman ng spiritual immaturity ay tapat na pagsunod sa salita o palagi ang paglapat nito sa ating mga buhay. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, hindi tatlong beses, kundi maingat na paglapat at palagi ang paglapat. At gusto ko rin pong sabihin, siguro ang direct application ko sa inyo bilang inyong pastor. Magsimula po tayo sa pagdala ng ating mga Bibles. Pag tayo ay nagsasamba. Sapagkat may batayan po tayo sa ating pag-aaral. At huwag po natin bibigyan ng excuses ang ating mga sarili sa ating mga kasalanan. Sapagkat dyan nagsisimula ang katamaran. Dahil narinig po natin ang bagay na ito, at alam ko medyo masakit, ayaw niyong nasasabihan tayo na tamad. Tapos pag ang Pinoy, may ugali pa yan. Pag pinagsabihan mo, lalo pang nagagalit. Diba? May ugali tayong ganun eh. Pag sabihan mo kahit mali na, tayo pa'y magagalit. Hindi natin tatanggapin. And so, dyan nagsisimula ang katamaran. At alam ko masakit ito. Pero, dahil narinig po natin ito, accountable na po tayo ngayon sa salita ng Diyos. Mga kapatid at kaibigan, bumaba ang Panginoong Jesucristo at namatay, hindi para magpatuloy tayo sa ating katamaran o magpatuloy tayo sa ating mga pagkompromiso sa kasalanan. Bumaba po siya at nagtiis upang makamit para sa atin ang panibagong buhay. At pag tinignan po natin ang scriptures, ang buhay na panibago, hindi makikita sa panibagong buhay ang katamaran. Sapagkat ang katamaran po ay kasumpa-sumpa sa harapan ng Diyos. So huwag po natin sayangin ang mga pagpapala ng kaligtasan na binuhos sa atin at patuloy na binubuhos. Iwanan na po natin ang ating katamaran at spiritual immaturity na humahad lang na matutunan natin ang katuwiran. Kung nais natin malaman kung anong sinasabi sa salita ng Diyos, kung nais natin na mapatunayan ang sinasabi dito ay totoo, matuto po tayo sumunod. Walang ibang paraan. May kanta pa nga tayo, di ba? Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Mag-iisip tayo ngayon. Bakit ang daming Kristiyano hindi masaya? Do you trust? Do you obey? May kagalingan mula sa mga espiritual na karamdaman. Kailangan lang natin makinig ng mabuti sa salita at lagi itong susundin. Sa ganitong paraan, matututunan natin at mapapatunayan ang mabuti at masama. Mga kapatid at kaibigan, ang paglago sa harapan ng Diyos ay isang tungkulin din. Kaya mapapansin niyo yung diin na binibigay natin dito. Dahil nangako ang Diyos na ilalagay niya ang kanyang salita sa atin at tuturuan tayong sumunod sa kanya, tara na at mag-aral. Makinig ang may pandinig. Isang puso natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang dakilang Panginoon. Sabay-sabay po tayo manalangin. Our loving Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you, dear Lord, because your word is sharp and it cuts asunder, even through flesh and bone. And because your word is a fire that burns with flame and heat, so may it burn, dear Lord, the ungodly attitudes and unscriptural
works that we do in our lives, these things that do not give glory to you. As it burns, dear Lord, we pray that may it also provide light, so that we may continue, dear Lord, in living according to the life that you have given to us through your Son, Jesus Christ. Because it is in Him that we live, we move, and breathe, and have our being. We ask, dear Lord, that as you do so, may we take your word to heart. And may we prove, as we remain faithful to it, the things that are true, the things that are noble. May we prove, dear Lord, the things that are right and wrong in your sight. And as we do so, we pray, dear Lord, that we would grow. Improving, may we grow. Improving, dear Lord, we would leave our laziness. And our health would improve. And as we grow, may we bear fruit. So that these fruits, dear Lord, would benefit those around us. And you would be glorified. And so we thank you, dear Lord, for this day and your word. We pray, dear Lord, that you would be blessed as we continue in this worship service. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Maraming po salamat, Pastor, sa inyong pong mensahe na dinala po sa bawat isa. At nawa ang mensahe pong ito ay sa puso natin at ipangbuhay po natin. Salamat po. Ayun po, idadako po tayo sa pagbibigay ng ating kinds of offering. Tayo po'y magsitayo lahat. Awitin po natin ang sorry. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga biyaya po ito na aming pong naipagkaloob, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na ang biyaya ito ay magamit po sa pangangailangan ng iglesia, ng aming church, ng aming Biblia, the Church of God. Salamat po, binabalik namin ang lahat ng papurit po sa salamat sa pangalan ni Jesus na aming panatagapagligtas. Amen. Okay po, tayo po natawagan po ulit si Pastor. Hindi po, manatili po tayong nakatayo. Purihin po natin ang ating Panginoon and tanggapin ang kanyang pagpapala.
Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.